Si JC ba? May pamilya ba yun? Pinasama yun? Sino? JC? Ito ka na JC? Wala? Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa Sunday evening service sa Jesus Christ Baptist Church. Tayo muling papasalamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat, pagsusustento. At marami tayong mga kapatiran na nagpapasalamat sa Panginoon na ito na yung pinakamahabang pagtila ng ulan. Mula halos kanyang tanghali ay hindi na halos umulan. At isa sa mga nagpapasalamat ay ang ating kapatid na si Brother Dave Paule. Kaninang umaga, hindi ko nabasa agad yung kanyang message sa akin. Pero humingi siya ng prayer dahil medyo malapit na daw umapaw yung ilog. At naranasan nila iyon nung nakaraang bagyo na Ulysses at sila'y binaha at nalubog. So, salamat sa Panginoon, hindi ho nangyari at ang ulan ay humupa na. And also, pag-pray natin, iba natin mga kapatiran, sorry pero nakalimutan kong banggitin, nag-message din sa atin si Brother Joel Cristobal 2 days ago. Sila ay nalubog na yung church. At nandun yung mga pictures, maging yung ilang mga gamit nila. Ang isang nakita ko doon, yung washing machine lubog. So, wala naman silang pag-aangatan dahil wala silang second floor. So, pag-pray ho natin ang ating mga kapatid ho na ito. Yung message sa akin 2 days ago ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat bumaba daw ng 2 pie yung baha. So, salamat sa Diyos sa kanyang pag-iingat at patuloy nating ipag-pray ang ating mga kapatiran, not just here at JCBC, kung hindi ang iba nating mga kapatiran sa ibang mga lugar, lalo na yung mga bahaing lugar. Meron tayong mga kapatid sa Panginoon at ilapit po natin sila sa Panginoon sa pananalangin. Bilang ilang mga paalala, Wednesday, Friday, we have Time in the Word, and also our online prayer meeting ay tuwing Friday, 7:15 p.m. At atin hong nire-remind at encourage ang bawat isa na tayo ho'y magkasama-sama sa pananalangin sa Panginoon, that schedule. And also, next Sunday, I am excited and I hope ay bawat mananampalataya ay in a sense mag-extra effort to be here at our church. Dahil we will have the Lord's Supper. So matagal na hong nating hindi nagagawa ito. At ito ay isang bagay na napakahalaga sa buhay ng iglesia. Ito inutos ng Panginoon. Ito ay paalaala sa atin ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At nawa ito ay patuloy na gamitin ng Diyos bilang means of grace sa ating iglesia
upang lalo tayong lumalim sa appreciation sa gospel, lumalim sa pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon as we remember His sacrifice na ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. As of now, yun ho ang ating mga prayer requests and reminders. Lord willing, dapat sana nung Friday nakabit na yung ating bagong internet connection na mas maayos. Pero dahil sa ulan, ito ay na-postpone. Saturday, na-postpone na naman dahil halos buong araw umuulan. So Lord willing, I'm looking forward tomorrow. Hopefully ay ma-install na ito. At we can expect mag-i-improve pa patuloy ang ating live stream. And also yung ating sound system dito sa church, yung ating mga ay dinala natin sa electric shop at inaayos na. So hopefully yan ho ay pabuti ng pabuti. So yun ho ang ating mga reminders and announcements. Tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos sa ilang mga kapatirang naririto at sa atin ho mga kasama online ay purihin ang Panginoon sa inyong presensya. Well, tayo po ay dadako sa atin hong paghahanda sa pagsamba. Atin hong tayo magkakaroon ng isang sandali ng personal na matahimik na pananalangin upang hingin ng tulong ng Panginoon maging ang pagsisiyasat niya sa atin sa ating pagsamba sa Kanya. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama, muli namamangha kami sa iyong biyaya, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Anong klaseng pag-ibig ito na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak at siya ang namatay para sa amin at ang kanyang katwiran ang siya ibinihis sa amin at kami ay iyong inyampon at tinanggap mo bilang iyong mga anak. O Panginoon, salamat po. Salamat sa pag-asa na meron kami ng muling pagkabuhay. Salamat sa pag-asa na may nakalaan sa amin na mana sa kalangitan. Salamat, Panginoon, sa pag-asa na anuman ang aming kalagayan ngayon, alam namin na Ikaw, O Diyos, ang soberanong kumikilos at may hawak sa lahat ng ito at ito'y sa aming ikakabuti. O Panginoon, kailangan namin ng iyong biyaya. Dagdagan at palakasin mo po ang aming mga pananampalataya, lalo na sa gitna ng mga bagyo, ng mga problema, ng mga kapighatian. Tulungan mo po kami. Tulungan mo kami na habang namumuhay sa mundong ito na tunay ngang itingin ang aming mga mata sa aming Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami na mag-ipon ng kayamanan sa langit at hindi dito sa lupa. Tulungan mo kami na patuloy na maging instrumento ng iyong katwiran. Anuman ang aming ginagawa at anuman ang sa amin ay iyong tinawag na gawin. Lord, amin pong hinihiling ngayong sandaling ito sa amin pong pagsamba. Una, O Diyos, siyasatin mo kami. Aming mga kaisipan, salita, gawa at lakad. Lord, muli paalala mo sa amin na isang kahangalan na magsubok magtago sa iyong mga mata. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa iyo. O Panginoon, patawarin mo kami maging sa panlalamig ng pagmamahal sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na mamuhay na may kabanalan, patuloy na maging masikap sa pagpatay sa mga kasalanang nakatahan pa sa amin. Tulungan mo kami na patuloy na maging instrumento mo upang ang ebanghelyo ay lalong maikalat sa iba.
Lord, ngayong sandaling ito, tulungan mo kami sa pagsamba. Sadyang napakadali na magliwaliw ng aming kaisipan. Ingatan mo kami ngayon, O Diyos. Nawa ang lahat ng aming gagawin ay masumpungan mo sa para sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. At lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po gusto yung lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Okay. Awit po sa Panginoon, mga kapatid. Pawitin po natin the Bible stand. 101, the Bible stand. The Bible stands like a rock, undaunted in the raging storms of time. Its pages burn with the truth, eternal, and they glow with the lights of light. The Bible stands to the hills, they stumble if firmly stand when the earth shall crumble. I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands like a mountain, towering far above the works of man. Its truth by none every was refuted and destroyed if they never can. The Bible stands to the hills, they stumble if we firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, and it will forever when the world has passed away. By inspiration it has been given, all its presence I will obey. The Bible stands to the hills, they stumble if we firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. The Bible stands, every text we give it for its author, it's divine. By grace alone I expect to live it and to prove it, make it mine. The Bible stands to the hills, they stumble if we firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on its firm foundation, for the Bible stands. Amen. I-declare mo, nakatayo para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Magandang gabi mga kapatid. Para sa pagbasa ng salita ng Diyos ngayong gabi, nandiyan po sa ating harapan, sundan na lang po ninyo. Sabay-sabay natin basahin ang Psalms 112. Ang buong Psalms na ito ay atin pong basahin mga kapatid. Right. Praise ye the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandments. His name shall be mighty upon the earth. The generations of the upright shall be blessed. Wealth and riches will be in the house, and his righteousness endureth upraid, until he sees thereof upon his enemies. He hath dispersed, and hath given to the poor. His righteousness endureth forever.
His horn shall be exalted with honor. The wicked shall see it, and be and shall with and melt away. The desire of the wicked shall perish. Pagpalain ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. O aming Amang nasa langit, dakila ka at banal, Panginoon. Nararapat dakilang Diyos na ikaw ay purihin, Panginoon, sapagkat ikaw ang naglikha ng lahat ng mga bagay, Panginoon. O Panginoon, napakabuting po sa amin, Panginoon. Binigyan mo kami ng lakas, binigyan mo kami, Panginoon, ng mga material, mga bagay, Panginoon. Binigyan mo kami ng buhay, Panginoon. At higit sa lahat, dakilang Diyos, ibinigay mo po ang iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesucristo, na siya po nagbayad dun sa krus ng Kalbaryo, upang ang sinuman, Panginoon, na sumampalataya sa kanyang ginawa dun sa krus, sa kanyang kamatayan, Panginoon, ay magkaroon ng buhay at tiyak na kaligtasan, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa dakilang pag-ibig na ito, Panginoon, na iyo pong ginawa para po sa amin, Panginoon. O Panginoon, ngayong gabi, narito po ang iyo pong mga anak, Panginoon, na taos-pusong lumalapit sa iyong trono at biyaya, Panginoon. Panginoon, humihiling po kami na kami yung samahan, kami yung gabayan, Panginoon. Kami yung turuan, at kami, Panginoon, na iyong subaybayan, Panginoon, sa aming pananambahan ngayong gabing ito, Panginoon. Panginoon, likhaan mo kami ng pusong mapakumbaba, Panginoon, na handang itama, Panginoon, ang mali, Panginoon. At dakilang Diyos, patuloy mo kaming gabayan na mamuhay, Panginoon, sa mundong ibabaw na ito, Panginoon, o na masunod, Panginoon, ang iyong pong kalooban sa aming pong mga buhay, Panginoon. Ama, dagdagan po ang aming pong kaalaman, Panginoon. Kami, Panginoon, ay kapus, Panginoon. Kulang ang aming kaalaman, Panginoon, kaya kami, Panginoon, ay nangangailangan, Panginoon, na iyong tulong, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami, Panginoon, ay matuto pa, Panginoon, sang-ayon po sa iyo pong mga salita, Panginoon. Amang banal, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang oras na ito namin, Panginoon. Sa iyo po namin, Panginoon, ipinagkakatiwala, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon, ang aming lakas, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral, Panginoon, na iyong salita mamaya, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan, O Diyos, talino, Panginoon, upang sa ganoon higit naming maunawaan, Panginoon, ang mensahe na iyong ipararating, Panginoon, sa amin ngayong gabi, Panginoon. Tulungan mo rin po ang iyong lingkod, Panginoon, ng aming pastor na si Brother Paul, Panginoon. Bigyan mo siya, Panginoon, ng talino, upang sa ganoon dakilang Diyos, ang iyong mensahe, Panginoon, ay magiging hamon, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, sa aming pong mga kapatid, Panginoon, na nasa bahay-bahay, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, na lalo pa, Panginoon, na makaalam, Panginoon, sa katotohanan ng iyong salita, Panginoon. Ama, dagdagan mo po kami, Panginoon, ng sipag at tiyaga, Panginoon, sa pagkikinig at pag-aaral, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. O dakilang Diyos, mga aming pong mga kapatid, Panginoon, na lubhang nahihirapan, Panginoon, sa pandemya, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, sa lakas ng ulan, Panginoon. Dakilang Diyos, ikaw ang higit na nakakaalam, Panginoon, sa kalagayan ng aming pong mga kapatid, Panginoon. Kaya maawa ka po, Panginoon, sa bawat iyong mga anak, Panginoon, na naghihirap, Panginoon, sa pandemya na ito. O Panginoon, samahan mo kami sa aming pong pananambahan ngayon, Panginoon. Nawa, dakilang Diyos, anuman po ang aming gagawin ngayong gabi ito, Panginoon, ang aming pag-aawitan, Panginoon, ang aming pong pagkakaloob, ang aming pakikinig sa iyong salita, Panginoon, ang aming fellowship, Panginoon,
Nawa na ng Diyos. Mauwi sa iyo lahat, Panginoon, ang lahat na papurit, pasasalamat, at ikaw ang mabigyan namin, Panginoon, ng higit na papuri, sapagkat yun po ang nararapat. Ama, gabayan mo kami hanggang matapos po ang gawain na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. 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 Muli, umawi tayo sa Panginoon. Uwitin po natin Song 109, Rock of Ages. Song 109. Kasi natin uwitin. Rock of Ages, clap for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side flow. Be a sin, the double cure. Save from wrath and make me new. All my tears forever flow. Could my sin no longer know? Therefore sin could not atone. Thou must save and thou alone. In my hands no price I bring. Simply to thy cross I cling. While I draw this fleeting breath, when my eyes shall close in death, when I rise to earth alone, and behold thee on thy throne, Rock of Ages, clap for me. Let me hide myself in thee. Amen. Malilip na yung nakatayo. Tali pagkakaloob. Ating pong basahin ang talatang basihan para sa ating pagkakaloob, ikalawang Korinto, 2 Corinthians chapter 9. Basahin mo natin verses 6, 7, and 8. 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Sabay-sabay ho nating basahin. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Ano naming Diyos, aming Ama, muli aming pinupuri, pinasasalamatan at dinadakila ang iyong pangalan. Na tunay, ikaw ay sumagana sa amin sa iyong biyaya, sa pagkakaloob mo ng aming Panginoong Hesus para sa aming kaligtasan. At Panginoon, sumagana ka rin sa amin sa pagkakaloob mo ng aming mga pang-araw-araw na pangangailangan. At nakikita at nararanasan namin, O Diyos, sa maraming pagkakataon, ay higit pa sa aming pangangailangan ng iyong pinagkakaloob. Kagaya ng aming nabasa mula sa iyong salita, ng layunin mo, ng pagkakaloob ng higit sa aming kailangan ay upang kami ay sumagana sa gawang mabuti. O Panginoon, tulungan mo kami. Sa gawain ito ng pagkakaloob ay patuloy mo kaming masumpungang mabuting katiwala. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng tamang puso. Puso na may pagsamba, may pagmamahal at may kagalakan. Na sa pamamagitan ng mga tinatangkilik namin ay pwede naming maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. O Diyos, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng talino, ang katapatan upang ang mga pinansyal na bagay sa iyong iglesia ay ma-handle ng may katapatan at may kaayusan. At patuloy ang lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Amen. Muli, minsan pa, mawi tayo sa Panginoon. Awitin natin ang song number 48, I Am Resolved. I am resolved no longer to linger, charmed by the worldly life. Things that are higher, things are nobler, this have I learned my sight. I will hasten to it, a sense of glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved to go to the Savior, live in my sin and strive. He is a true one, He is a just one, He had the words of life. I will hasten to it, a sense of glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. Heed what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, a sense of glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved to enter the kingdom, live in the paths of sin. Friends may oppose me, foes may beset me, still will I enter in. I will hasten to a sense of glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. I am resolved, and who will go with me? Conference without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, will walk the heavenly way. I will hasten to Him, a sense of glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to thee. Amen. Maraming po tayo maupo. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at salamat pong muli sa bawat isa na naririto at kasama natin sa pagsamba, maging sa ating mga kapatiran at kaibigan na nakatunghay sa ating live stream. Tayo po'y dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Well, minsan ho ako ay nakapanood, hindi ko maalala kung ano ang pinikula na yun, pero ang punto o merong yugto doon sa palabas na kung saan may mga kriminal na gumawa, syempre, ng krimen. At ang mga kriminal na ito ay nahuli ng pulis, pero may kakaiba. Sa kabila ng sila'y nahuli ng pulis, ay tila baga walang pag-aalala ang mga kriminal na ito. Nakangiti, parang masaya at para pang pupunta sa party sa pagpasok nila sa kulungan. At nung sila ay dumating na sa paglilitis, ay lumabas ang dahilan kung bakit sila parang relax lang. Yun pala ay kasangga nila ang hukom. Nabayaran na ng kanilang grupo ang hukom na hahawak sa kanilang kaso, and madalas na nangyayari sa mga plot na ganun ay nakakalaya ang mga kriminal. Well, bakit? Dahil ang hukom ay hindi matuwid. Dahil ang hukom ay maaaring bayaran. Pero kung ang
hukom ay matuwid na hukom. Ang inosente ay merong kumpiyansa na maibibigay ang hustisya. Kung ang isang hukom ay matuwid, kung ang hukom ay tapat sa paghatol, ay makakaasa at may kumpiyansa ang matuwid na humihingi ng hustisya na ito ay matatanggap. At alam ho natin at kaya natin sinaysay ang katotohanan ito dahil alam natin na ang ating Diyos ay isang Diyos na matuwid. Siya ay isang matuwid na hukom at siya'y hahatol ng may katwiran. At dito na papasok yung ating hong pinaka-mensahe at yung ating pag-aaralan sa Book of Psalms. At dahil ang Diyos ay Diyos na matuwid, ang kanyang mga mananampalataya na namumuhay sa katwiran ay maaaring may kumpiyansang tumawag sa Diyos at makaasa ng kanyang pagtugon at tulong at pagtatanggol. At ang ating pag-aaralan ay walang iba kung hindi ang Psalm 17 sa ating nagpapatuloy na pag-aaral sa Book of Psalm. At ako mismo ay nakikinabang sa mga katotohanan na ating nakikita at na pag-aaralan. At dahil kung hilingan ng bawat isa na tayo po'y tumayo sa ating pagbasa ng awit na ito, Psalm 17, at babasahin ko ho ang buong awit, babasahin natin ang buong awit, at hayaan niyong pangunahan ko ang pagbasa at pakisundan niyo sa inyong mga Biblia. Psalm 17, at ang pinakatitulo ho nito ay Panalangin ni David, or the Prayer of David. Verse number 1, Hear the right, O Lord, attend unto my cry. Give ear unto my prayer, that goeth not out of feigned lips. Let my sentence come forth from thy presence. Let thine eyes behold the things that are equal. Thou hast proved mine heart. Thou hast visited me in the night. Thou hast tried me, and shalt find nothing. I am purposed that my mouth shall not transgress. Concerning the works of men, by the word of thy lips I have kept me from the paths of the destroyer. Hold up my goings in thy way, or in thy paths, that my footsteps slip not. I have called upon thee, for thou wilt hear me. O God, incline thine ear unto me, and hear my speech. How thy marvelous loving kindness, show thy marvelous loving kindness, O thou that savest by thy right hand them that put their trust in thee, from those that rise up against them. Keep me as the apple of thy eye, hide me under the shadow of thy wings. For the wicked that oppress me, from the deadly enemies who compass me about. They are enclosed in their own fat. With their mouth they speak proudly. They have now compassed us in our steps. They have set their eyes bowing down to the earth. Like as a lion that is greedy of his prey, and as it were a young lion lurking in secret places. Arise, O Lord, disappoint him, cast him down, deliver my soul from the wicked, which is thy sword. From men which are thy hand, O Lord, from men of the world which have their portion in this life, and whose belly thou fillest with thy hid treasure. They are full of children, and live the rest of their substance to their babes. As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. O Panginoon naming Diyos, aming inaamin ang aming kakapusan. Kailangan namin ng iyong tulong, ng iyong gabay, ng karunungan nagmumula sa iyo. Tulungan mo kami na matuto sa pananalangin na ito ni Haring David. Tulungan mo kami
Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga dakilang bagay mula sa iyong mga kautusan. At Panginoon, lahat ng ito'y mauwi sa patuloy na paglago at kabanalan ng iyong mga anak at sa patuloy na kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maaari na pong magsiupo ang lahat. At ito ho ang ating pinakamensahe ngayong gabi. Those who live godly and righteous lives can confidently come to God and expect vindication and protection, for the Lord is a righteous judge. Sa Tagalog, ito po yun. Ang mga namumuhay ng makadiyos at matuwid na buhay ay maaaring lumapit sa Diyos ng may kumpiyansa at umasa na sila ay itataguyod at poprotektahan sapagkat ang Panginoon ay matuwid na hukom. Kagaya nga ho ng ating pagsisimula, kung ang hukom ay baluktot, natutuwa ang masama. Kung ang hukom ay matuwid, ang nasa hustisya, ang nasa tama, ang magkakaroon ng bendikasyon o sila ang matataguyod. Kung nais kong simula ng ating pag-aaral patungkol sa ilang mga bagay sa pananalangin. Isa sa mga dakilang misteryo ng pananampalatayang Kristiyano ay ang katotohanan na ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay. At ang ibig sabihin ng pagiging soberano ng Panginoon, siya ang may hawak. At kung nyo naalala yung mga dati nating pag-aaral, pag sinabi natin God is almighty, God is omnipotent, God is all-powerful, God is sovereign, ating sinasaysay na siya ang may kapangyarihan at hindi lang yun, siya rin ang may karapatan. Laging magkasama ito sa pagiging soberano ng Diyos. Hindi lamang siya may lakas at kakayahang gawin, kung hindi siya rin ay may karapatang gawin ang kanyang kalooban. At kagaya ng ating laging sinasabi, ang kinikilalang most powerful man in the world ay walang iba kundi ang presidente ng Amerika, pero pag siya ay nasa Pilipinas, wag siyang sisiga-siga sapagkat wala siyang otoridad dito. Maaaring may kapangyarihan siya sa Amerika, pero pag dito sa Pilipinas, si Digong, ang ating presidente. So it's just displaying na ang Diyos ay may kapangyarihan, hindi lang ibig sabihin na siya ay may kakayahan, kundi siya rin ang may karapatan at pinapahayag din nito na hawak niya at kontrolado niya ang lahat ng bagay. Sabi ng salita ng Panginoon na kahit ang ating mga buhok ay bilang ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, kahit ang ibon ay hindi babagsak kung hindi sa kapahintulutan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, may mangyayari bang masama sa isang lugar, sa isang syudad na hindi ko pinahintulutan? Even what we call natural disasters ay sinasabi ng salita ng Panginoon, ito ay hawak niya at kontrolado niya. Kahit ang mga bagay na tinatawag dating tsansa ay hawak ng Panginoon. Ang sabi ng Proverbs, the lot is cast into the lap and the whole disposing of it is of the Lord. Kahit tingin natin ay tsansa, ito ay lahat hawak ng Panginoon. Walang aksidente sa Kanya. Ang Diyos ay hindi nagugulat. Ang Diyos ay hindi kailanman nagsasabing, oops. At kailanman din niya sasabihin, ay, pambihira, hindi ko alam na yun ang mangyayari. Ano ngayon ang gagawin ko? Ang Diyos ay kailanman ay hindi napuprostrate. Naalala ko ho, 2 years ago, nung nagbubuntis pa si Mrs. sa aming anak na si Timmy, ako ho ay inimbitahan, kami, yung church natin, naimbitahan, ang mga young people naimbitahan sa camp. At dahil ang Mrs. ko ho ay kinailangan na semi-bed rest sa kanyang pagbubuntis because of bleeding, ay nag-set up ako ng TV sa kwarto para meron siyang konti man lang libangan. At nung pagbinuhat ko yung TV, inaayos ko yung patungan, talagang inaayos lahat. At nung testingin na, pambihira, ayaw bumukas. Kumuha ko ng baterya, naghanap ako pinalitan ko ng baterya. Ayaw! Kailangan gumana ng remote, bed rest ang misis ko, kailangan niya ilipat yun gamit ang remote. Pero ang problema pala, yung nadampot kong remote, ay para dun sa TV dito sa labas at hindi dun sa...
I was so frustrated. Alam, pambihira, pinaghirapan ko, pinalitan ko ng baterya, ayaw pa rin gumana. Ganun ba ang Diyos sa langit? Pambihira! Ito sana ang gusto ko mangyari. Ganito sana, ganun sana. Pero wala akong magagawa. Hindi ko kontrolado. No, we serve a God that is sovereign. Siya ang may hawak ng lahat ng mga bagay. At nangyayari ang lahat sang-ayon sa kanyang plano at walang aksidente at oo, lahat ng mangyayari ay dahil pinlano ng Panginoon. Our very presence here in the church ay hindi aksidente. Pinlano ng Diyos. At lahat ng nangyayari sa atin, and that very wonderful and precious verse sa mga mananampalataya, and we know that all things work together for good, will only make sense if all things are under the sovereign hand of God. Now, ang isa sa mga misteryo nito ay ito. Yes, soberano ang Diyos. Bakit pa kailangang manalangin? At actually, isa ito sa mga inihahamon ng mga tao na ayaw maniwala sa pagiging soberano ng Diyos sapagkat nakikita nila ay kontradiksyon. Well, kung soberano ang Diyos at hawak niya ang lahat ng bagay at mangyayari sang-ayon sa pinlano ng Panginoon at hindi ito mababago ng tao, bakit pa kailangang manalangin? Walang nang saysay ang pananalangin. Kung ang kalooban ng Diyos ay ang mangyayari at ito nga ang mangyayari, kung ang lahat ng detalye ay magkakaroon ng katuparan sang-ayon sa pinlano ng Panginoon, kung ang mga decree ng Diyos ay siguradong mangyayari, why pray? Mangyayari din pala ang mga tinakda ng Diyos na mangyari. Well, isa ho sa nakakatakot sa pag-aargumento na ito, it seems to be na ang pananalangin para sa mga taong ito, hindi ko sinasabing ito ang kanilang sinasabi, pero it seems to be ang pananalangin para sa kanila ay meron lamang ibig sabihin kung ang mga bagay sa hinaharap ay hindi kontrolado ng Diyos. Kung hindi itinakda ng Panginoon. At kung yung mga bagay sa hinaharap ay hindi kontrolado ng Panginoon, nakakatakot ang hinaharap. By the way, just a few days ago, ako ho ay minsan nakikinig ng iba't ibang mga mangangaral sa YouTube at merong isang medyo sikat na, at hindi siya sikat sa magandang paraan, sikat siya sa pagiging hate preacher. Lagi siyang galit. Lagi siyang naninira. At ang sabi nitong lalaking ito, si Steven Anderson, ang sabi nitong lalaking ito, he, that is God, this is I quote, he knows the future. God knows the future, sabi niya. He knows the past. Alam niya ang hinaharap at alam niya ang nakaraan. Itong sabi ng itong mangangaral na ito, he knows the future, he knows the past, but it does not mean that God determines the outcome. Alam daw ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, siya ang nagdedetermina. At kadalasan, and ganoon ang kalagayan ko dati, yun ang paniniwala ko. Alam ng Diyos because He is omniscient, simply because meron siyang information. Pero alam natin na ito'y malayo sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Buksan lang natin sa Isaiah chapter 46. Isaiah 46. At maya-maya makikita niyo ho, anong connection nito sa ating binasa na awit? Isaiah 46 verse 9. Isaiah 46 verse number 9. Ang sabi ho ng Panginoon ay ito, remember the former things of old, for I am God and there is none else. I am God and there is none like me. So, ibinukutangi ng Diyos ang kanyang sarili. Ako ang Diyos at walang iba. Ako ang Diyos at walang katulad ko. At ano ang isa sa mga hinighlight, isa sa mga katangian ng Diyos na hinighlight niya, na nagbubukod tangi at walang ibang kagaya niya? Hinighlight niya ang kanyang pagiging soberano.
Ang sabi niya sa verse 10, declaring the end from the beginning. I declare the end from the beginning. Sino mag-aakala na pagsimula ng NBA ang magcha-champion ay ang Milwaukee Bucks at ang makakalaban nila ay ang Phoenix Suns? Sino mag-aakala? Pero ang Diyos sa simula pa lang ay sinasabi niya na ang mangyayari sa dulo. From ancient times, the things that are not yet done. Yung mga bagay na hindi pa nangyayari, sinasabi na ng Diyos ang mangyayari. At alam niyo, mayroong mga tao, ang kanilang pananaw ay ito, nasasabi ng Diyos kasi sinilip niya ang future. At tinignan niya kung ano mangyayari. Kung di tayo mag-iingat, sinilip niya ang future. What is that? Nag-acquire ng information ang Diyos? He gained information? Hindi ba siya omniscient? At mismo sa tekstong ito, sinabi ng Panginoon, why does He know? Bakit niya alam yung mangyayari? Bakit kaya niyang idikta sa simula pa lang? Bakit kaya niyang sabihin kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Saying, sabi niya, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Kaya niya kayang idikta kung ano mangyayari sa hinaharap sa simula pa lang. Dahil ang sabi ng Panginoon, dahil yung plano ko, ay yung counsel dyan na hindi basta payo na baka sakaling kunin o hindi. Yung counsel dyan means plan. My plan will stand. Ibig sabihin, ang Diyos ay may plano at siguradong yun ay mangyayari. I will do, not some, not most, all my pleasure. Lahat ng aking kalooban na kanyang tinakda na mangyayari ay magkakaroon ng katuparan. Bakit niya alam? Kasi siya lang naman na nagplano. Alala niyo ho yung halimbawa natin nung kinoconstruct pa lang doon sa may Santa Clara, doon sa may PTT, yung mga building, nagtatanong, ano kaya ito? Ano kaya ito? Ano kaya ito? Ayan, maaaring Jollibee, maaaring ganito, maaaring ganito. Ano kaya kung isang araw nakatayo ka doon, ano tingin ko ito? Baka mall, baka ano. Tapos may lumapit sa'yo, ay hindi ho, ano yan, ano ba yung nilagay doon? Pizza Hut po yan. Uwe, sigurado ka pizza? Opo, Pizza Hut po yan. Eh, paano mo na nalaman? Ako ho yung gumuhit nung... Kaya ko pa nga sabihin sa inyo kung gano'ng karaming semento, anong klaseng bakal, gano'ng karaming yung sukat, kaya ko sabihin sa inyo kung anong mangyayari dyan. Saan ilalagay yung ilaw, kaya kong sabihin sa inyo lahat. Bakit? Ako ang gumuhit ng plano at mangyayari sang-ayon sa plano ko, sabi ng Panginoon. So the Bible do declare that God is sovereign. Mangyayari ang sang-ayon sa kanyang plano. Pero narito ang katotohanan din, pinapakilala din ng Diyos na ang Diyos na soberano at gumagawa sang-ayon sa kanyang naisin, nangyayari sang-ayon sa kanyang plano, siya ang primary cause, His plans, His cause, His moving is the primary cause, but God also uses secondary causes. Ano yung secondary causes? Para maunawaan ho natin. Alam natin na nagbibigay buhay ay ang Diyos. Yes? Alam natin na lahat ng tao, ultimo yung aming anak na si Timmy, ay nilikha ng Diyos. Yes? God is the primary cause. Pero merong secondary cause. Sa paglikha ng baby, ginagamit ng Diyos yung procreation between man and a woman. Ang tawag ko doon, secondary cause. So yes, God is sovereign. He is the primary cause. Bigyan ko pa ho kayo ng isang secondary cause. Ang pananalangin ay secondary cause. Ang pananalangin ay ginagamit ng Diyos para magkaroon ng katuparan yung kanyang pinlano. Ang pananalangin ay hindi para pilipitin o baguhin ang plano ng Diyos, kung hindi ito'y kagamitan at instrumentong ng Panginoon para mangyari ang kanyang tinakda at mangyari ang kanyang kalooban. So, kaya natin sinasabi ho ito para maunawaan natin nasaan ang pananalangin. Para yatang magkakontra ang pagiging soberano ng Diyos at ang pananalangin. So makita ho natin na hindi. Ito ay secondary cause na ginagamit
ng Panginoon. So, prayer is truly effective. May epekto ang pananalangin na sa ilalim ng soberanong kapangyarihan ng ating Panginoon. Now, nais kong buksan ho natin ang ating mga Biblia sa James chapter 5. Maniwala ko kayo, may pupuntahan itong ating pinag-aaralan. So James chapter 5, verse 16. So I hope we are convinced na ang pananalangin ay hindi nawawalang kabuluhan kung tatanggapin natin ang pagiging soberano ng ating Panginoon. Ito ay epektibo. Sa James chapter 5 verse 16, meron hong sinabi si Santiago. Ang sabi ho ni Santiago ay ito, confess your faults one to another and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man, what? Availeth much. So yes, prayer do avail. Prayer is effective. Pero gusto kong makita ho natin sa sinabi nito ni Santiago ay doon sa bandang dulo, the effectual fervent prayer of a righteous man. Ang sabi niya, the effectual fervent, actually that word, two words, effectual fervent, ay one word lang sa Greek, energeo. Doon galing yung word na energy. Pwede pa nating sabihin, the energetic prayer. Ang panalangin na puno ng enerhiya, effectual, ibig sabihin ito ay tuloy-tuloy. Fervent, ibig sabihin ito ay masidhi. And again, it's full, it's mighty, it's with force, it's with energy. Yun ang dinubigyang pansin. Gusto ko lang i-post muna. Kamusta ang ating prayer life? Can it be described as with energy? Or baka patay na patay ang ating prayer pananalangin sa ating Panginoon. And not only that, not just effectual fervent prayer, at sana wag nating isipin na pag effectual fervent, pag full of energy, ay mapipilit ko si Lord na ibigay. No. Again, God is sovereign, not us. Pero hindi lang yun. At lahat ng ating sinimulan na sinitinan mula Isaiah hanggang ito yung lundo. Yes, prayer is effective. Pero meron pang umi-epekto dito. Ang sabi ng salita ng Diyos, the effectual fervent prayer of a what? A righteous man availeth much. Kung ang isang tao na lalapit sa matuwid na hukom ay ang kriminal, hindi siya makaka-avail. Tama? Halimbawa yung kriminal, mahal na hukom, palayain mo na ako. Matuwid yung hukom. Will he avail? No. Pero kung yung lalapit dun sa hukom ay yung matuwid, will he avail? Yes. At ito ang masusumpungan natin sa Psalm 17. David in his righteousness, sa kanyang katwiran, at makikita natin, titignan natin ito sa konteksto ng Psalm 17, sa kanyang katwiran na siya'y lumalapit sa Panginoon at nahandon yung kanyang kumpiyansa dahil ang Diyos ay Diyos na matuwid na hukom, ay hahatol ng Diyos at i-vindicate ng Diyos yung case ni David sapagkat siya'y lumalakad sa katwiran. So atin hong tignan, 3 punto ho ang ating pag-aaralan mula dito sa Psalm 17. Una ho na punto na ating pag-aaralan ay number 1, the confident prayer of the righteous. Ang pananalangin ng may kumpiyansa ng matuwid. Pangalawa, the confident prayer for protection. Ang pananalangin na may kumpiyansa para sa pag-iingat o proteksyon. Pangatlo, the confident hope of the godly. Ang pag-asa ng may kumpiyansa ng makadiyos. Pero wala tayong time para pag-aralan ng lahat ng ito. Itutuloy natin next Sunday. Ang tatalakay lang ho natin ngayong gabi ay yung point number 1, the confident prayer of the righteous.
ang pananalangin na may kumpiyansa ng matuwid. So tingnan ho natin sa Psalm 17. Ang author nito ay walang iba kung hindi si Haring David. Malinaw sa salita ng Panginoon, ibinigay sa kanya, this is the prayer of David. Ang kategorya ng pananalangin o ang kategorya ng awit na ito, yung iba kinakategorya ito as a prayer psalm, mga paghingi sa Panginoon. Yung iba medyo kinakategorya ito as a lament psalm, paghingi ng saklolo dahil sa masidhing kalagayan. Yun namang iba, kinakategorya ito as a psalm of confidence, awit ng pagkakaroon ng kumpiyansa sa Panginoon. And I think it is a mixture of this elements or this genre ng awit. Hindi natin rightly ilalagay kung saan talaga ang awit na ito. At mahirap i-pinpoint ang eksaktong setting ng awit na ito, kung kailan ito sinulat ni Haring David o kung ano yung kalagayan niya, pero we can have some information at magkaroon tayo ng idea. Let's go to verse number 9. Ang sabi ng Psalm 17 verse 9, "From the wicked that oppress me, from my deadly enemies who compass me about." So malinaw, anuman ang kalagayan ni Haring David ay merong kalaban, at yung kalaban ay mga manggagawa ng kasamaan, at ang mahirap ay hindi kakaunti kung hindi madami. Ang sabi niya sa verse 9, deadly enemies, this is in plural form, at siya ay napapaligiran, they compass me about. Hindi nanggagaling sa isang direksyon lang, nanggagaling sa lahat ng direksyon, sa east, sa west, sa north, sa south, sa taas, sa baba, nanggagaling mula sa kung saang direksyon ang atake laban kay Haring David. So, hindi magaang ang kanyang sitwasyon. At hindi lang yun, sa verse 11, ang sabi ni Haring David, "They have now compassed us in our steps, they have set their eyes bowing down to the earth." Kami ay kanilang napaligiran, yung aming mga hakbang ay kanilang pinipigilan. Actually, ang mas magandang salin dito, they have set us bowing down to the earth. Niyuyukod nila kami, tinutulak nila kami pababa. May pressure. Sa verse 12, saan kinumpara ni Haring David ang mga kaaway na ito? Like as a lion that is greedy of his prey, and as it were a young lion lurking in the secret place. Nakakita na kayo ng lion na greedy of his prey? Is dati ang isa sa mga libangan ko ay panunood ng mga National Geographic. At kapag ang mga leon ay nag-hunting, at pag naapatay sila ng hayop na kanilang kakainin, hindi agad yun lalapain. Lalapit yung pinaka-alpha male. Siya muna. Pag merong susubok, akin muna to. Can you imagine yung kaaway? Walang kakante, ako bahala dyan, ako ang wawasak kay Haring David. Nag-aagawan sila para wasakin si Haring David. So hindi magaang, may pressure, delikado, madami ang kaaway mula sa maraming direksyon. It just shows us na napaka-delikado at napakahirap ng sitwasyon ni Haring David. At sa gitna ng sitwasyon na ito, siya ay may kumpiyansa na dumalangin at tumawag sa Panginoon. At una nga, ang kumpiyansa niya ay nanggagaling sa katotohanan na siya, sa biyaya ng Diyos, ay namuhay ng merong katuwiran. So tingnan natin na confident prayer of the righteous, verses 1 to 5. Ang sabi ni Haring David sa verse 1, "Hear the right, O Lord, attend unto my cry, give ear unto my prayer, that goeth not out of feigned lips." So narito ang tatlong request sa verse na ito. Ano yung tatlong request? Hear, attend, ibig sabihin ng attend, give attention, and then give ear, meaning listen. Pakinggan, bigyang atensyon, at hindi lang basta dinggin, pakinggan, hindi lang basta dinggin, bigyang atensyon, at pakinggang mabuti. Yun ang ibig sabihin ng give ear. Ilaan talaga, itutok talaga ang pakinig, pakinggang mabuti. Ito ay tumatawag sa Diyos na magbigay ng atensyon sa kanyang kalagayan.
magbigay ng atensyon sa kanyang pananalangin. At makikita natin dito na handito ang boldness, yung katapangan ni Haring David na lumapit sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ako. Panginoon, bigyan mo ng atensyon ang kalagayan ko. Lord, yung tenga mo, itutok mo sa akin. Hinihingi niya ang atensyon ng Diyos. Ang sabi niya, hear the right. Or sa ibang translation, hear the righteous. Pakinggan mo ang matuwid. Siya na merong matuwid na just, may just cause. Siya na inosente. Siya na nasa katwiran. At narito ang dalawang kampo na maaaring yung mga kaaway ni Haring David ay sinusubukang sirain siya. At doon din naman si Haring David. At tumatawag si Haring David, Lord, ikaw ang humatol. Merong mga umaaway sa akin. Merong mga nagsusubok gumawa, nagpaplano at gustong wasakin ako. Lord, ikaw ang humatol at ang papakinggan mo ay yung inosente. Ang pakinggan mo ay yung matuwid. At makikita ho natin dito na kilala ni Haring David ang Diyos. Nang tinitignan ng Diyos ay hindi yung makapangyarihan. Ang tinitingnan ng Diyos pangunahin ay hindi yung maimpluwensya. Ang tinitingnan ng Diyos ay pangunahin na hindi yung edukado, kundi ang unang konsiderasyon sa Panginoon ay yung matuwid. At dito may tapang na dumapit at tumawag si Haring David sa Diyos. Hear the right. Attend unto my cry. Bigyan mo ng atensyon. It seems to highlight the intensity. That word cry, ang ibig sabihin is a shout, malakas na sigaw. At yung sigaw ay maaaring manggaling sa pagkakaroon ng kagalakan or maaaring sigaw sa pagkakaroon ng malaking kapighatian. And mula sa konteksto, ito'y sigaw mula sa kapighatian. Hear my cry. Pinapakita nito yung intensity, yung bigat ng problema. Bigyan mo ng atensyon ang aking pag-iyak sa iyo. Ang sabi ni Haring David, give ear unto my prayer. Itutok mo ang iyong tenga. Listen attentively. Give an undivided attention. Focus on this. Now, huwag tayong mag-alala. Kapag hiniling ni Haring David, focus on this. Huwag tayong mag-alala na mawawala ng atensyon ng Diyos. No. Hindi ganoon ang Panginoon. Pero hinihingi ni Haring David ang focus, hinihingi ni Haring David ang atensyon ng Diyos na talagang kailangan niya ang Panginoon. Ang sabi niya, give ear unto my prayer. Itong pananalangin na ito, dinescribe ni Haring David na that goeth not out of feigned lips. That word feigned meaning deceiving or lying. Itong pananalangin na ito ay hindi lumalabas sa bibig ng sinungaling. Itong panalangin na ito, O Diyos, na aking tinataas sa iyo ay hindi galing sa bibig ng mandaraya. At ibig sabihin ito yung kabaliktaran. Ito ay galing sa bibig ng matuwid. Ito ay galing sa bibig na nagsasabi ng totoo. Lord, sabi ng isang komentary, higit sa malamang totoo yung sinasabi ni Haring, Lord, pakinggan mo yung aking pinipresenta sa iyo, ito ang katotohanan. Di ba ho, minsan sa hukuman, madalas, wala namang isang side lang sa hukuman, laging merong two sides, merong ang nasasakdal at nagsasakdal. At pareho magpepresenta ng kanilang mga ebidensya. At titignan ng hukom, susuriin ng hukom, meron bang sapat na ebidensya at susubukang ipagtanggol ng abogado, yung nasasakdal, at meron din namang abogado, yung nagdemanda, at magsusumite sila ng mga ebidensya para pagtanggol yung kanilang mga kliyente. At huhukom, yung hukom ay hahatol sang-ayon sa mga ebidensya, at ang sinasabi ni Haring David, Lord, itong mga ebidensya, itong mga sinasabi ko, lahat totoo. Walang peki dito. Walang hinabing, hindi ako nagtahi ng buhangin. Lahat ng ito ay totoo. This prayer of mine, itong nilalatag ko sa iyong harapan ay lumalabas sa bibig ng hindi nanloloko. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, Panginoon. Walang halong biro,
Walang exaggeration. And by the way, as we have been always saying, isang kamangmangan na lumapit sa Panginoon at magsubok, lokohin si Lord. Kung ang tao ay maaari nating padulasan ng ating mga salita, kalimutan natin ito pagdating sa harapan ng Panginoon. Ang hinihiling at kailangan ay matuwid ng mga salita. That means walang kasalanan, walang kasinungalingan. Well, this also may pertain to what he is presenting before God in his prayer. He's presenting his righteous way of living. Lord, ito yung buhay ko. Alam mo, matuwid. Akong tumatawag sa iyo ay namumuhay sa katwiran. At ito, ng mga kalaban, ay susubukan akong wasakin. Then sa verse 2, ang sabi ng Haring David ay ito, "Let my sentence come forth from thy presence. Let thine eyes behold the things that are equal." At yung word na sentence dyan ay hindi sentence na pangungusap, kung hindi sentensya, hatol, or sa ibang salita, vindication. Let my vindication, let my judgment, yung hatol na para sa akin ay manggaling sa iyong presensya. And this is, si Haring David, tinatawag ang Diyos to witness. Ang Diyos ang hahatol sa akin. God will be my judge. Let God vindicate me. Mula sa presensya ng Diyos, mula sa Diyos, mula sa matuwid na Diyos. Sabi ng commentator na si Alan Ross, "Nothing short of divine vindication will make things right." Kailangan ang hatol ng Panginoon. Kailangan ang pagkilos ng Diyos. Kailangan tugunin ako ng Panginoon sa sitwasyon na kinalalagyan ko. Ang Diyos lang ang makapag-aayos nito. Hindi ho ba tayo nalalagay minsan sa mga ganong kalagayan? Lalo na kung nahaharap tayo sa mga leon na mas malakas kaysa sa atin. Lalo na ho sa kultura na ating kinalalagyan, ang mas mayaman, ang mas mataas, ang mas maimpluwensya, ang mas maraming koneksyon, ang tila baga, ang nananalo lagi. O narito ang pag-asa ng matuwid. Narito ang pag-asa ng lumalakad sa katwiran. Pwede siyang tumawag sa Diyos na hukom na matuwid at umasa ng tugon at hatol mula sa Panginoon. Now, hindi to proof text. Yung sinabi ni Haring David, "Let my sentence come forth from thy presence." Yung hatol ko ay manggaling sa Panginoon. Now, hindi to proof text na madalas ginagamit ng mga pastor na ang Diyos lang ang pwedeng humatol sa akin. And I've heard some. May ginagawang mali, kasalanan ang pastor at ikiklaim na touch not the Lord's anointed. Ang Diyos lang, ang Diyos ang tumawag, ang Diyos lang ang hahatol sa akin. No. Hindi itong ibig sabihin ng tekstong ito. At kung ganoon ang pastor, yun ay maaaring senyalis na kailangan ng bakit sasabihin ng pastor yun kung wala siyang ginagawang mali? Ang sabi ng salita ng Panginoon, if you have anything against your brother, go and tell him. Kung yung pastor ay brother, ibig sabihin kapatid sa Panginoon, pwede mong sabihin sa kanya yung mali niya. Kung ayaw niya magsisi, magsama ka ng saksi. Kung ayaw pa rin magsisi, tell it to the church. Yun ay kung brother siya. So it means na pwedeng i-subject sa church discipline. Dapat subjects of church discipline. Again, pwede tayo ma-segue ng malayo, pero ang punto nito, hindi ito proof text para doon. Let my sentence, my judgment come forth from thy presence. Ang sabi ni Haring David, let thine eyes behold the things that are equal. Sinasabi ni Haring David dito, ito, Lord, tignan mo. Lord, tingnan mong mabuti yung aking mga sinasabi, tingnan mong mabuti yung kalagayan. At yung sinasabi ko sa iyo ay makinsumpungan mo na ito'y equal. Ito'y pantay. Hindi ko ina-exaggerate.
Hindi ko sasabihin na naapakan lang ako, Lord, pinutol niya yung paa ko. Walang pag-exaggerate, walang false information. Ito ay matuwid. Behold the things that are equal. Lord, I'm presenting to you kung ano ang totoo. At Lord, ikaw ang gusto kong humatol. Kailangan na ikaw ang humatol. Na sa ating paglapit sa Panginoon ay maaari at dapat tayong lumapit sa Kanyang trono na meron tayong kumpiyansa kung tayo ay nagsasaysay sa Kanya ng may katwiran. Kaninang umaga, nasambit ko ho ang halimbawa ng isang young people na dating naririto sa ating church. Na siya'y mangyak-ngyak pa nung kinausap ako at ang sabi niya, pinipersecute po ako sa amin. O bakit ang nangyari? Nanay ko po pinunit yung Bible ko habang binabasa ko. Kaya yung sinabi ko kanina umaga, pumunta ako sa kanila, kinausap ko yung magulang. Nais kong ipagtanggol ang kapatiran at ipaliwanag kung bakit at dapat pa nga siyang matuwa na nagbabasa ng Biblia ang kanyang anak. Pagdating ko doon, kaya pala. Hindi naghuhugas ng pinggan, ayaw gumawa ng assignment, puro bisikleta lang ang gustong gawin. At pag oras na gawin ang gawaing bahay, magpe-pray, magbabasa ng Bible. Wow! At nakita niyo, kung ang taong ito, ang nagpapakilalang mananampalataya, ay lalapit, "Oh, Panginoon, inuusig ako!" Matuwid ba? Pantay ba? Actually, yung ginagawa sa kanya ay hindi dahil sa kanyang pananampalataya o hindi dahil sa katigasan ng kanyang ulo at pagiging rebelde. So kung sa biyaya ng Panginoon, kung sa kalagayan na inilaw ng Diyos na mangyari sa ating buhay ay dumating talaga ang panahon na merong kalaban, merong sumisira, merong umaatake, sikapin natin na tayo ay manatiling nasa katwiran. Sikapin natin na tayo ay manatiling namumuhay ng maayos at tapat sa harapan ng Panginoon, and we can come to the throne of God at pwede natin ilatag sa Kanya, Lord, ito ang nangyari. At Lord, sa aking katwiran, ito ang totoo. Ikaw ang humatol, ikaw ang magtanggol. Then sabi ni Haring David sa verse number 3, Psalm 17 verse 3, Thou hast proved mine heart, Thou hast visited me in the night, Thou hast tried me, and shall find nothing. I am purposed that my mouth shall not transgress. Itong panalangin na ito ay ginawa ni Haring David at dinideclare niya at pinahayag niya yung kanyang integridad sa harapan ng Panginoon. And again, gusto kong mapaalalahan, hindi niya pinagyayabang na siya ay matuwid. Dahil kung ipinagmamayabang niya na siya ay matuwid, right there and then, nawala na yung kanyang pwedeng ipagmayabang. So hindi niya pinagmamayabang na siya ay matuwid. Hindi niya pinangangalandakan. Siguro that's the word. Hindi niya pinangangalandakan. Oh, Lord, matuwid ako, matuwid ako. Kundi dahil kilala niya ang Diyos na matuwid na hukom. At alam niya na ipagtatanggol ng Diyos ang nasa katwiran. At siya, sa biyaya ng Panginoon, alam niya sa kanyang sarili, ay siya'y nagsumikap na mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. At narito ang tatlong verbs na sinabi ni Haring David: prove, visit, and try. Subukin, bisitahin, at prove, visit, and try. Subukin, bisitahin, at testingin. At ito ay, sabi nung isang komentary, ito ay nasa present perfect tense. That means it is a past action, but continuing effect. Ibig sabihin, Lord, you prove me and continually proving me. Lord, you visited me and you continually visited me. Lord, you tried me and you continue in trying me. Lord, ginawa mo to at tuloy-tuloy mo tong ginagawa. Lord, bumisita ka. Naalala ko minsan nakikinig ako ng radyo at bumisita ang ating Chief PNP sa isa sa mga detachment at nasumpungan ang mga pulis na tulog.
Buti sana kung araw-araw binibisita. At yun ang punto ni Haring David, Lord, binisita mo ko at lagi, lagi, lagi. Lord, sinubok mo ko at lagi, lagi, lagi. Ang sabi ni Haring David, thou shalt find nothing. Now, si Haring David dito ay hindi nagka-claim ng sinless perfection. That's impossible dahil alam niya na siya ay makasalanan. Psalm 51, at alam niya na siya ay inaring ganap lamang sa harapan ng Panginoon at siya ay nangangailangan ng kaligtasan. Pero ang sinasabi ni Haring David dito, sa kanyang pamumuhay, siya ay nagsumikap mamuhay ng merong katwiran. At malinis ang kanyang konsensya na wala siyang ginawang kamalian o masama. Now, merong mga ilang commentaries na naglilimita. Na dito lamang daw sa kasong ito. Kumbaga, dito sa kasong ito, halimbawa, ang kaso ay si Brother Junjun laban kay Brother Paul. Dito lang sa kasong ito, wala akong ginawang masama sa kanya. Lord, sinubok mo ko, binisita mo ko, alam mo ako, wala talaga akong ginawang masama sa kanya. Pero maaring sa iba meron. Yun ang sinasabi ng ibang komentar. Pero tingin ko dito, this is a general statement ni Haring David tungkol sa kanyang integridad, tungkol sa kanyang pamumuhay. Yes, he is not a perfect man. As we know sa history, nangalunya siya, nagpapatay siya, hindi siya perfectong hari, hindi siya perfectong mananampalataya. Pero in the general na takbo ng buhay ni Haring David, makikita natin na handoon ang kanyang pananampalataya, handoon ang kanyang katwiran, nandoon ang kanyang pagtatapat sa Panginoon. This is an appeal. Itong sinabi na ito ni Haring David, this is an appeal to God's omniscience. Lord, alam mo. Actually, hindi kailangan testingin tayo ni Lord para malaman niya. Kasi alam niya. Actually, pag tinetesting tayo, sino ang nakakaalam? Tayo. Nalalaman natin talaga kung ano ang ating kalagayan. Nadidiskubre na, nalalantad kung ano talaga ang ating, alala ko yung isang kapatid natin sa Panginoon, sabi niya sa akin, Brother Paul, akala ko mapagpasensya na ako. No? Akala niya mapagpasensya na siya. Hanggang sa nag-asawa ako. Na-expose. Ako mismo, may sarili akong kanaranasan. Akala ko mahaba na ang PC ko. Hanggang sa isang pagkakataon, naharap ako sa isang tao na kung ano-anong sinasabi, ay, ramdam na ramdam ko, umaakyat yung init. Akala ko. At pagkatapos ng pag-uusap na yon, ang maslaman ng isip ko ay hindi yung sinabi ng taong yon. Ang maslaman ng isip ko, napahiya ka, no, Paul, akala mo. Actually, ginamit ng Diyos yung kalagayan na yun para i-reveal sa akin na a long way to go. Pero ang sabi dito ni Haring David, sinubok ako, tinesting ako, tinignan ako, binisita ako. Kahit surprise visit pa, wala kang nakita. Sa biyaya mo, O Diyos, ako ay namumuhay ng merong katwiran. Ang sabi niya, I am purposed that my mouth shall not transgress. Ako ay nagdesisyon. Ako ay seryoso na binigyan ko ito ng konsiderasyon at nagdesisyon ako at sinisikap ko na hindi ako magkakasala sa pamamagitan ng aking bibig. Now, pwede itong tingnan sa dalawang kaparaanan. Una, particularly sa bibig, at malinis ang salita ni Haring David, that is sa kanyang pagsasaysay sa Panginoon, sa kanyang pakikipag-usap sa iba, siya ay matuwid. Pero I think ito'y mas lalapat sa sinabi ni James sa James chapter 3 verse 2. Ang sabi ni James, for in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man and able also to bridle the whole body. Ano sinasabi ni James? Yung tao na nakapagpipigil sa kanyang bibig, yung tao na nadidisiplina ang kanyang bibig, yung kanyang dila, ay higit sa malamang kaya niyang disiplinahin ang kanyang buong katawan. At kung merong isang bagay na talaga napakahirap disiplinahin at i-monitor at madalas na papabayaan ang lumalabas ay sa ating mga bibig. So higit sa malamang, ito ang ginagamit ni Haring David, the mouth, ito ay statement to represent the whole.
Nagdesisyon ako na sa pamamagitan ng aking bibig, hindi ako magkakasala. Bibig lang pala. Paano yung mata? Paano yung kamay? Paano yung paa? So again, this is the mouth representing the whole man. At ang ibig sabihin ng David, ako'y nagdesisyon, seryoso ito, na aking babantayan ang aking sarili mula sa pagkakasala. Pinapakita nito ang isang seryoso na buhay ng kabanalan. And then verse 4, sabi ho ni Haring David ay ito, concerning the works of men, by the word of thy lips I have kept me from the paths of the destroyer. Concerning the work of men, concerning the acts of men, concerning the lives of men, concerning sa pamumuhay. Anong paraan, paano nangyari na si Haring David ay lumakad ng may katwiran? Ang sabi niya, by the word of thy lips I have kept me from the paths of the destroyer. Sa pamamagitan ng mga salita ng iyong bibig, aking naingatan ang aking sarili mula sa landas ng mga magsisira, mula sa landas ng mga nagwawasak, mula sa landas ng mga makasalanan. Paano daw iningatan ni Apostol Pablo, ni Haring David ang kanyang sarili? By the words na lumalabas sa bibig ng Panginoon. In short, by God's word. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pamilyar sa atin, maaaring kabisado natin ng Psalm 119 verse 11, thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Totoo ang sinabi, hindi ko na maalala kung sino nagsabi, pero totoo ang sinabi ng isang mangangaral. It's either this book will keep you from sin or sin will keep you from this book. It's either ilalayo ka ng Biblia sa kasalanan o ilalayo ka ng kasalanan sa Biblia. Psalm 119 verse 9, ang sabi ng mga awit, wherewithal shall a young man cleanse his way? Paano lilinisin ng isang lalaki ang kanyang landas? Paano siya mumuhay ng may katwiran? Ang sabi ng mga awit, by taking heed thereto according to thy word. So, ibig sabihin, hindi lang natin basta dapat hawak ang aklat, dapat hawak tayo ng aklat. Patuloy nating i-expose ang ating mga sarili sa salita ng Panginoon, sa mga katotohanan ng Panginoon. Patuloy nating pagbulay-bulayan. As we have studied minsan ng meditation, it is the bridge between knowing and doing. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. So anong tulay para sa kaalaman at paggawa o pagsunod? Pag-meditate. Pagbubulay-bulay. Nilarawan ito ni Jerry Bridges. Nilarawan ito ni Jerry Bridges sa parang tsaa. Mas matagal nakababad, mas lumalasa. And that's the thing, yung katotohanan ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ay mas matagal nating ibabad sa ating kaisipan upang lalong lumasa sa ating buhay. Inilarawan din ito na parang apoy. Kapag ikaw ay giniginaw, lumapit ka sa apoy, may initan ka. Well, huwag ka aalis agad. Habang mas matagal ka sa lapit sa apoy, mas maiinitan ang iyong buong katawan. And that's the same picture ng meditation. Mas matagal mong ibabad ang iyong sarili sa init, sa apoy ng salita ng Panginoon hanggang magkaroon ng init sa iyong buhay. Ito ang magpapaalab ng pag-ibig ng puso sa pamamagitan ng gatong ng katotohanan ng Panginoon. Thy word. Paano ko naingatan? Hindi ito dahil malakas ako, hindi dahil matindi ang self-control ko, hindi dahil so on and so forth, kundi sa pamamagitan ng iyong salita. So nawa, makita natin yung importansya ng pagbibigay panahon sa salita ng Panginoon. Kung nananasa tayong mamuhay ng may katwiran, kung nananasa tayo mamuhay ng may pagtatapat sa Diyos, it can never be apart from the Word of God. Kailangan natin ang kanyang salita. Kailangan ko ang kanyang salita. At ang sabi niya sa verse 5, at dito ho tayo matatapos,
hold up my goings in thy paths, that my footsteps slip not. Now, actually, may dalawang translation ho ng verse na ito. Dun sa King James na ating binasa, hold up my goings in thy paths, that my footsteps slip not. Na tila baga ito ay request ni Haring David na kanyang hinihiling sa Panginoon, Lord, hawakan mo ang aking landas upang ito ay manatili sa iyong, hawakan mo ang aking mga paglakad sa iyong landas para hindi dumulas ang aking mga paa. And that's a very, very good prayer request. Lord, bantayan mo ko. Lord, ingatan mo ko. Lord, protektahan mo ko. Gusto kong manatiling lumakad sa katotohanan mo. Gusto kong manatiling lumakad sa kabanalan. Gusto kong manatiling mamuhay ng may katwiran. Lord, tulungan mo ko dahil sa sarili ko, hindi ko kaya. Pinapakita nito na ang pagdepende sa Panginoon. So here is the twin truths. Nahandoon ng kasipagan at pagpupursige ni Haring David na kanyang nagsusumikap mamuhay ng katwiran, and at the same time, nahandoon ang kanyang pagdepende sa Panginoon. Lord, ingatan mo ko dahil kung di mo ko iingatan, walang mangyayari. Kagaya ng sinabi ni Pablo, basta lang ho natin sandali sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, verse 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Now, mahalaga ho na ma-identify natin lagi, hindi work out for your salvation, but work out your salvation. Parang pag sinabing i-work out mo yung muscle, may muscle ka na, i-work out mo na lang. Ibuhay mo ang iyong pagiging ligtas. Ibuhay mo ang iyong pagiging Kristiyano. Yun ang hamon. Sanctification. Now, pagkatapos sabihin ni Pablo, mag-exert ka ng effort, you must work out your salvation. Ang sabi niya, verse 13, for it is God who worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. Nahandoon ang pagsusumikap para gawin ang tama. At sa biyaya ng Diyos, kapag nagawa mo yung tama, ang papuri ay hindi sa iyo, kung hindi sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang siyang gumawa sa iyo para gustuhin mo at gawin mo yung tama. At ang sabi ni Haring David, Lord, ingatan mo ang aking landas. Ingatan mo ang aking hakbang. Hold it up. Suportahan mo. Hawakan mo para hindi dumulas ang aking mga hakbang. Para hindi ako mahulog sa kasalanan. Well, that's in one translation. Sa ibang translation, ang pagkakasabi ito, I have kept my feet in your ways. My steps have not been turned away. Again, medyo mas consistent yung pangalawa. Na dinideklara ni Haring David yung kanyang katwiran, at dahil siya ay namuhay ng may katwiran, siya ay umaasa sa tugon at sa bindikasyon ng Panginoon na ibibigay sa kanya. So tingin ko mas consistent yung second na salin na binasa natin na sinasabi ni Haring, hindi niya nire-request sa Diyos na ingatan siya ng Panginoon, kundi sinasabi niya sa Panginoon na iningatan ko ang aking landas, binantayan ko ang aking mga hakbang upang hindi ako mahakbang ng paalis, kaya hindi ako magkamali ng lakad sa harapan mo. At ang isang pinapakita nito is si David ay namuhay ng may pag-iingat. Hindi siya careless, kung hindi careful. Nahandoon ang kanyang pagbabantay kung paano siya namumuhay. Handoon ang kanyang pagbabantay kung paano siya nakikitungo sa kanyang kapwa, kung paano siya nakikitungo sa kanyang mga pinamumunuan. Siguro sa buhay natin ngayon, nandun ang pagbabantay sa iyong buhay, trabaho, paano nandun yung pagbabantay sa iyong relasyon sa iyong asawa, sa iyong relasyon sa iyong mga anak, handun ang pagbabantay sa iyong relasyon sa kapwa-tao.
Naging maingat ako. Binantayan ko ang aking mga hakbang upang hindi ako malayo sa iyong katotohanan. Lord, siniyasat mo ko. Lord, nagsumikap ako at binantayan ko ang aking lakad. Lord, yung mga sinasaysay ko sa iyo ay pawang katotohanan. Panginoon, alam mo, ako ay namuhay ng may katwiran at narito ngayon, merong nais sumira sa akin. Merong nais gumawa ng masama sa akin. Panginoon, umaasa ako sa iyo na Diyos na matuwid, na ikaw ang hahatol ng may katwiran at ipagtatanggol mo ang matuwid. Na tutulungan mo, iingatan mo, i-vindicate mo, itataguyod mo ang lumalakad sa katwiran. Again, ang sabi ni James, the effectual fervent prayer of a righteous man. It avails much. At nawa sa atin hong paglapit sa Panginoon sa pananalangin, maging hamon sa atin ito. Yes, hindi sinless perfection. Pero kapag may mga dumarating na problema, may mga dumarating na pagsubok sa ating buhay, ay pwede tayong lumapit sa Panginoon. Lord, alam mo po, o maaaring malagay ka sa isang sitwasyon na talagang may gumawa sa iyo ng masama, may gumawa sa iyo ng unfairness. Pwede kang magkaroon ng kumpiyansa sa Panginoon. Lord, nung minsan ay meron tayong kapatiran na humingi ng prayer request na ginawan ng unfairness ng kumpanya yung kanyang father-in-law. Ayaw ibigay yung tama. So ang anong prayer, Lord? Yung matuwid. Alam mo kung sino ang gumawa ng mali. Alam mo kung sino ang nang-aapi. Alam mo kung sino ang nasa katwiran. Anawa, masumpungan na sa ating pagtingin ng tulong sa Panginoon, masumpungan na tayo ang nasa katwiran at makakaasa tayo na handoon ang pagtatanggol, ang tulong, ang sustento, ang proteksyon ng Panginoon sa mga mananampalataya niya na lumalakad sa katwiran niya. Meron tayong kumpiyansa sa ating paglapit sa Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, o Panginoon, kung merong unang na-expose ngayon, ay ang kakulangan namin sa katwiran. Tulungan mo kami na lalo pang maging mapagbantay. Tulungan mo kami na maging seryoso sa kabanalan. Tulungan mo kami na sikapin na sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, sa lahat ng pagkakataon, anuman ang aming ginagawa, ay magawa namin sang-ayon sa iyong salita, sang-ayon sa iyong katwiran, sang-ayon sa iyong kalooban. Hindi lamang sa loob ng bahay-sambahan, kundi maging sa loob ng aming mga tahanan, sa lugar trabaho, o kung saan man kami naroroon, sino man ang aming kasama. Tulungan mo kami. Ingatan mo kami. At Panginoon, salamat po sapagkat alam namin sa gitna ng mundo na makasalanan, sa gitna ng mundo na kung saan nandoon ang mga pagkakataon at oo, may mga kadalasan na ang hustisya ay nababaluktot. Sa dami ng mga hukom na nababayaran, alam namin na meron kaming Diyos sa langit na matuwid na hukom. Alam namin na walang makakalusot na kasalanan. Alam namin na maaaring sa buhay na ito ay makalusot sila, pero alam namin sa harapan mo ay walang makakalagpas. O Panginoon, salamat na meron kaming pag-asa na isang araw ng aming Panginoong Hesus ay darating at kami ay kukunin niya. Salamat sapagkat ang aming pag-asa ay hindi sa susunod na presidente, hindi sa mga batas na ipapasa, kundi sa iyo, O Diyos, na matuwid na hukom, na hahatol sa lahat. Ama,
Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Tulungan mo kaming mamuhay ng may katuwiran. Salamat po na pwede kaming lumapit sa iyo at manalangin at ihayag ang aming mga kalagayan. At paalala mo sa amin lagi na ang mainit at tuloy-tuloy na pananalangin ng matuwid ay malaki ang nagagawa. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay tumayong lahat at tayo umawit ng ating panghuling awitin. Mga kapatid, magtuloy tayo sa Panginoon. Awitin natin ang song 153, Glory to His name. First and last stanza po, mga kapatid. Glory to His name. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast out your soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po mga kapatid sa bawat isang naririto, maging sa ating panauhin. Salamat po sa inyong presensya, sa ating mga kapatiran, kaibigan tumunghay sa ating live stream. Purihin ng Diyos na kayo po ay nakasama namin. At nawa, ano man ang ating gagawin, sabi ng salita ng Diyos ay kumakain man umiinom, may gawin natin sa kapurihan ng Panginoon. At nawa, hindi lang sa ating bibig, kundi maging sa ating mga buhay, ay maipakita natin at maihayag natin ang katotohanan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ingatan tayo ng Panginoon at patuloy na pagpalain. At nawa ang pagmamahal ng